Alright, magandang oras sa ating lahat. So, oras kasi hindi natin alam kung good morning ba, good afternoon, or good night sa inyong mga ka-trading system ng bayan. So, nandito naman tayo for the weekend session ng trading system ng bayan. So, this is for the week ending 8th of February 2024. So, bale, same-same lang tayo, no? Tingin tayo dun sa ano natin, na screen natin na top 10. I think actually, before ko naman start na i-record 'to, na-check ko naman na 'yun. Um, at kung gusto niyo nung updates natin 'no, ng mga stocks na merong triggers based sa trading system ng bayan na framework, punta ka lang kayo dun sa page natin at saka dun sa Investa account natin 'no. So, 'di pa pala natin napapakita yung Investa account. So, Investa account natin dito, so dapat meron kang account sa Investagrams diyan 'no. Dun sa kanyang socials, dito socials, hanapin mo na lang yung page natin. Nandito meron tayong, katulad nitong, ah, listahan ng mga stocks ta's yung may kulay yun yung che-check mo na may trigger. Usually naglalagay naman ako ng mga, chart 'no. So, basically paano magbasa ng chart, 'pag may nilinyahan tayong malapit dun sa current na candle yung baba nun, yun yung, cut niya 'no. Tapos usually siyempre ang pagba-buy mo diyan, yung kung pagbili mo na price is sana malapit dun sa closing price nung previous na candle, okey. So kahit hindi na natin nilalagyan kung saan ka bibili diyan. Tapos usually yung target nakikita niyo naman or kung nakita niyo sa previous videos natin, yun lang naman yung high for the time horizon ng 6 months, 3 months, for the last 6 months, 1 year, second year, third year, ganyan pagka ano, yun lang naman yung plot natin na target. It doesn't have to be na ito yung mata-target niya, pero for, um, ah, risk and reward ratio computation ng ano, pag, ko-compare ng mga trades, ito yung probabilities lang, 'no. So, nandun pa rin tayo sa pagte-trail ng succeeding candles at saka pag-sell everything kapagka nag-break below MA20 yung stock. Okay, that's that. So, 'pag tinatamad 'no, tingin lang dito sa page natin, tapos in-update I try my best to update this naman 'tong on a daily basis, basta may trading dun sa araw na yon. Okay. Now, I think ang kailangan lang nating gawin for this session siguro ay, let's review yung mga na ano natin, na for the last 6 days siguro. Yung mga nakita natin dito 'no, kung paano sila i i-manage 'no. So, let's start with February 1 up to dito sa February 7. So, pa-fire up natin yung chart natin. Okay, bago ang lahat pala 'no, punta muna tayo PSEI para lang makita natin yung ating bias sa market. So, I guess na-discuss natin 'to 'no, yung bias natin sa market ay ang gamit natin diyan na indicator ay si PSEI. Eto, sentiment natin so, yung sentiment na conservative ka ba, aggressive or moderate ka, naka-base yan kay PSEI, 'no. So, ang corresponding, consequence nung kapagka conservative ka, ibig sabihin maliit lang yung isusugal mo compared kung aggressive ka. Halimbawa, 1% ang value at risk mo kapagka conservative, pagka aggressive ang market, 3%. For example lang 'yan. So, you can increase or decrease depende sa risk appetite mo. 'Pag moderate ka, so hindi ka conservative at hindi ka aggressive, basically gano'n. Ta's ito yung criteria. Currently, si PSEI ay nasa aggressive. Ibig sabihin yung price is above MA20 tapos MA20 is above MA50. Okay, kung mapapansin mo, parang kakabahan ka na dito, yung itsura ng candle niya. Para siyang needle na pababa.
Okay? Kung titignan mo yung sa candlesticks, parang merong shooting star na magfo-form yan pagka nagkaroon ng dito, another candle na mas mababa dito. But then again, we're talking of a daily chart, no? Para ma-check natin yung talagang bias natin, titingin tayo sa mas mataas na time frame. So, buksan natin yung multi-chart natin dito na merong ang tagal naman. So, tatlong chart. Tapos, dan. Lagay natin dyan yung daily. Okay na tayo. Ba't ka ganito yung chart ko? Ba't monthly at saka 3 months? Dapat naka-candles to eh. Lagyan natin sa candles, no? Huwag sa area kasi tinitingnan natin candlesticks eh. Okay. So, dito mukha siyang gagawa ng hammer to eh. Gagawa siya ng yung shooting star. Pero, titingin ka pa rin sa monthly yan, para ma-check mo yung bias. Titingnan mo sa candlestick framework natin, ito ay still a continuation and this one is also a continuation. Magiging toppish lang yan kapag yung price bumaba sa level na to, sa 6648. Same as this one. Ganito pa rin ang itsura niyan. Sa candlestick pattern natin, bullish continuation pa rin. So, start na ba yan ng pagbaba ng market? We don't really know, but as it is now, no? Continuation pa rin yung bullish continuation pa rin yung tinatahak ng market natin. So magko-correct lang yan. Ang assumption natin is more on magko-correct lang muna yan to the MA20. So pag nag-correct yan going to the MA20, eto ganyan. Yun ang possibility na magkakaroon ng classic retrace. Okay, which is babalikan natin mamaya yung classic retrace. Mga retraces na setup. So una, punta muna tayo CNPF. So kay Century Pacific, ganon, no? Nag-classic retrace dito. Ito yung hinihintay natin na gawin ng PSCI. Mag-classic retrace, tapos mag-high breakout. Ngayon, naka-form na siya ng swing high dito. So, ito yung first na buying signal. Ito yung second na buying signal. Kapag nag-high breakout ulit, yan yung third na buying signal. So, papasok ka na dito sa natin. Dito sa scaling up and scaling down na position, ito yung gusto natin na combinations ng triggers. Meron kang classic retrace, mag-high breakout, tapos mag-mini retrace siya. Para hindi ka one time, big time na bili, hintayin mong bigyan kanya ng signal para mapabili ng mapabili. No? At least kapag ka nag-move na yung price, yung position mo dito sa may classic retrace, naka-ahead na siya, meaning may gain na yon. So, magdadagdag ka na lang ng position. Okay. So, ngayon, para i-manage yung trade dito, i-adjust mo dito sa low nitong breakout candle yung partial selling na signal. Pag nag-close below dyan yung price, pwede kang magbenta ng 50%. Tapos, dito, pag nag-break down siya below MA20, yun yung exit everything. Okay. CNPF. Tingnan natin si Tech. Kumusta na si Tech? So, kay Sirtech, February 1, so, kung pumasok ka dito, pwedeng dito mo yung iyong pag tinake mo tong na to, etong, actually February 1 siya, 'di ba? February 1. Dahil ito yung tinitake mo, mini retrace na to.
dito yung place mo ng initial cut loss level tapos nag-move siya, eto puwede mong hindi i-move dito yung ano, yung kasi maliit yung candle niya 'no, hindi siya decisive. Or let's say kinabahan ka diyan, at least 50% ka dito na take profit, tapos hintayin mong mag-close siya below MA20. So far hindi pa, so nasa trade ka pa nito. Next natin si Monde. So gano'n, Monde, adjust mo dito yung trail stop, tapos adjust mo dito yung trail stop. Para 'pag nag-breakdown diyan ng ganyan, sell half, tapos nag-break ng MA20, sell everything. Okay? ICT. So meron kang tranche 1 dito, tranche 2, tapos gagawa ulit ng gano'n 'no. So ito gano'n ulit, parang itsura ni PSE, parang spinning top o kaya hammer ba 'to, hammer, 'yan. So same lang din 'no, kung ano, nakalagay ka dito sa low nito na candle. So huwag kabahan kung pababa na or what, gano'n talaga. Kung pababa na 'yan, dito nag-close siya below diyan, sell 50, 'pag nag-break below MA20, sell everything. Gano'n lang naman. Basta at least nakabili ka dito at saka dito, sa kanyang classic retrace and at the high breakout. Tapos GT cap. So dito kay GT cap, gano'n din 'no. So eto, nag-break na siya below dun sa low nitong adjusted. So coming from here, in-adjust mo dito. Tapos 'pag nag-break na siya ng MA50 ay ng MA20, yun na yung sell everything. So dito puwede kang mag-sell half next week. Tapos sell all 'pag nag-break siya ng MA20, gano'n lang. CNPF meron pa rin. Gano'n lang, na-discuss na natin 'to si CNPF, nandito yung cut loss level, tapos yung sa May 22, exit everything. ICT na-discuss na natin. Si Bloom, so from the classic retrace, high breakout, tapos another high breakout. Ang iyong ano, exit level ay nandito 'no, kapag nag-break siyang gano'n, sell 50, sell everything 'pag nag-close below MA20. Gano'n lang ang pag-ano diyan, ang anong tawag dun, ang pag-manage nung trade 'no. Puwede ka sigurong mag-ano, kung feel mo na 'no, happy ka na at, nauntog siya sa mga resistance level, puwede ka ring magbenta actually dito. Ginagawa lang natin 'yun pagka medyo, hindi na maganda yung ano ng market. So, sell at the top ka talaga nun. Pero pagka ganito, i-trail mo na lang yung market muna. STI, STI, 'yan, nag-breakout siya dito. So, um, ang strategy ko dito kay ano, kay STI, mas gusto ko siyang kasi kasi kung titingnan mo dito 'no, eto yung signal mo, supposed to be, pero dito natin siya nakita. Kung dito ka bibili sa candle na 'to 'no, anong tawag dito, kung titignan mo yung downside mo is 10%, tapos yung next na upside niya is 9. So, at this level puwedeng 'wag mo muna siyang bilhin dito. Dito mo siya bilhin above 0.65, kasi above 0.65 kung magkano man yung ano mo diyan, yung drawdown niya compared to the upside to the 0.80, magkano, 0.87, that's 30 divided by 7. So, mga 4, 28. 4 na, um, risk and reward ratio. Ngayon, since meron kang another candle dito na nag-high breakout, puwede mo namang i-adjust yung exit stop mo dito sa low nitong candle na 'to. Tapos at this one, ganyan 'no, from 6 na lang na upside
versus 4. So, that's just one risk and reward ratio. Mas gusto mo na lang talaga na i-pick up or i-evaluate itong CSTI above 0.65. Gano'n, gano'n ang ano niya. Kung paano tinitignan yan, yung trade na yan. Tapos BDO, si BDO may high breakout dito. I-adjust mo lang yung exit stop dito sa may new breakout. And then AC. Okay? So si AC, meron kang ano dito, trend shift. Tapos ang ang initial cut loss mo is itong low nitong candle na to kasi breakout candle yan eh. So dito ka. Ganun lang. As of now, hindi pa siya nagbe-break below. Although ano lang yan, may candle siyang red. Naka-ano ka naman ng cut loss. Okay, that's that. Now, dito wala kang makikita na new signals. So, ang pwede nating tingnan, ano ba yung mga stocks na pwedeng pumasok itong ating scaling up na merong combination ng classic high breakout sa mini retrace na possibility. Siyempre, mag-start tayo dun sa mga names na possible na may classic retrace. So, yung mga wala sa top 10, pwede kang pumunta dito sa ano, lahat ng may classic retrace lang. So, halimbawa, ganyan, check mo tong trading system ng bayan na setup sa labas dito lahat ng may trading system ng bayan. So, hindi naman lahat yan, no? Ang gagawin natin, i-filter natin yung mga names na bullish ang formation sa 1 month and 3 month na time frame. That's that. Tapos gusto natin yung may uptrend siya in kaya tatanggal natin yung 0. Uptrend siya in short term, medium term at saka long term. Any of those time horizon. Okay. Now, it's the same lang naman nung nandito sa plot. Yung mga leader, kung gusto mo tingnan yung leaders lang, or i-filter na natin yung may classic retrace sa trend shift. So, yan. So, dito, magpapakita yung lahat ng may classic retrace sa trend shift. Usually, malimbawa, meron na siyang signal, no? Dun sa third candle, kapag yung third candle parang siya from the triggered candle, pwede pang pasukin yon. So, example, si Double Dragon. So, nakikita natin si Double Dragon dito ay meron siyang trend shift. Kasi nag-close below 50 yung MA20 pero bumalik siya so may trend shift ulit. So, basically, dito mo lang iset yung cut loss mo tapos ayun ulit. Meron kang 6 months dito, check mo, no? Ito yung high niya, 1 year, yun din. So, dito ka na sa 12 months. Tignan mo kung saan yung next na resistances na highs ng candles. Yan, itong dalawang to. Itong high na to at saka itong high na to. So, okay na yun. 2 to 3 na resistances. Naka-flat na yan. So, medyo maganda-ganda yung yung range ni Double Dragon. Lalo pag nag-breakout siya dito sa 6-month high mo na 8.38. Yung next na resistance mo niya si 11.41 na. Okay, so mangyayari dyan, pagka nag-trend shift yan, katulad dito, trend shift, tapos magkakaroon ng mini retrace at saka mini retrace. Okay? Ganun lang naman ang magiging laro niyan eh. Kung sakali, no? Ganyan. So here, saka dito, no? So, tranche 1, tranche 2, tranche 3. Ang mangyayari dyan na pattern or succession ng signals. So, ito yung sasabi natin. Ito, triggered candle ng classic retrace, tapos second candle, third candle. So, kung
Eto, kahit hanggang third candle yan, pwede mong bilhin sa susunod na trading session. Eto, second candle pa lang, so pwedeng-pwede. So, yun yung sinasabi natin, ano? Nagsisimula lahat yan sa ano eh. Kung gusto mong magbodega, no, katulad nung sinasabi, kung kilala nyo si Tony Herbosa, nakakamiss din yung trader sa friend. Yung from, ano, from yung train station. Yung, basically, ang in-explain niya doon, kung ano, yung, di naman niya sinabi na ganito yung pagkaka-explain niya, pero parang train station yan. Yun yung basis ng mga stocks, no? Kumbaga, yun yung, itong mga classic retraces, saka retraces, ito yung parang terminal ng train na pwede kang sumakay. Naka 20 minutes na pala tayo, no? So yun, kaya para magbuo ka ng position mo, and then you build up your position, you start doon sa mga train stations, doon sa mga terminal na nasabi na pwedeng sumakay. So JFC, Citel, ayan, Citel, medyo pangit nga yung kay Tel, eh, no? Na ano, maliit lang yung kanyang, ito yung kanyang mini retrace. Ay, ito yung kanyang classic retrace, no? Para siyang nagre-rectangle. Tingin tayo ng isa pa. Si DNL is second candle pa lang, so pwede pa. So, ganun din. Kung makikita mo yung kila, ano, CNPF ba yun, or Bloom, it's basically the same, basically the same fractal o yung movement na magko-cross yung MA20 above MA50, magka-classic retrace siya, magka-high breakout, tapos mini retrace siya, at saka magka-high breakout. Ganun din yung ina-attempt ng mga to. Magka-classic retrace, magka-high breakout, tapos mini retrace. Okay. So second candle pa lang, so pwede. Si Wilcon, ganun din. 1, 2, 3, so pwede, no? Ito na yung limit niya. So, yung fourth na candle, pwede mong bilhin yon. So, hanggang 3 candles lang tayo from this one. Ano tawag dito? From the triggered candle. Yung cross nung EMA4 or EMA3 above EMA8 na ano natin, na trigger natin, na ginagawa nating trigger. Okay? So, ganun ulit yan. Classic retrace, high breakout, tapos mini retrace, and then another high breakout na set up. And then lastly, para matapos na to, RLC. Tingnan natin, pwede ba sa RLC? So, pang third candle, pwede pa din sa RLC. And then yung pagpa-plot ng candles, ay yung pagpa-plot ng resistance, same lang din. Dito ka lang, then tapos ano ka dito sa 1 year. Okay. So, yung mga hindi naintindihan pa yung charting, I guess, no, yung mga naka-follow sa atin ngayon na hindi po mo pa maintindihan itong mga pinagsasabi natin. Kahit papanoorin mo itong ating nalilito ka dito, na gusto mo ng ang tawag doon, gusto mo ng medyo basic. So, wala pa kasi akong nasa pipeline natin gumawa ng stock market basics or stock market for beginners, kanyan. So, paano magsimula doon? Pero mag-search ka muna dito sa ng mga pang-beginner. Kasi basically, it boils down to your ability to read charts. Kapag marunong ka ng charting, panoorin mo na tong ating kasi strategy na tong pinag-uusapan natin dito eh. Ayun. Basta pray for us na magawa natin yung project na yon, yung for the beginners. Para, kumbaga, hindi ka naaalis sa sa trading system ng bayan. Meron ka ng basic, meron ka ring advanced na kumbaga, we got it all for you na na channel. Ayun, pag may time, no? Medyo kasi, kung may anak ka na, medyo, alam mo yun, um, anong tawag doon? Hindi mo pwedeng i-compromise yung time mo with the kids. Especially kung bata pa sila. Ayun. So, yun. This has been, Mr. B. Kita kits in the next session. Bye-bye.